Sa liwanag ng umaga, sa liwanag ng umaga, narigalan yung biyaya. Okay, time check. It's 5:55. So, meron po tayong 5 minutes at exactly 6 p.m. Start po tayo ng ating God's Morning para dito sa ating daily devotion. For now, let's enjoy and let's worship and praise and worship to our Lord. Upang kami magalak sa iyong buwan, napakaganda ng buhay. Ikaw ang dahilan, sa bawat sandali, ikaw ang kalakasan. Luwalhati sa iyo, o Diyos na may alam, napakaganda ng buhay sa iyong pagmamahal. Kulay ng bulaklak, awit ng mga ibon, salamin ng iyong pag-ibig, sa bisag ng kaligtasan. Ang bihit ng araw, ang lamig ng ulan, lahat ng ito'y patunay ng iyong kabutihan. Sa bawat galaw ng kalikasan, ikaw ang Diyos na may kapangyarihan. Walang hihigit sa iyong kabutihan, aming buhay. Ikaw ang dahilan, napakagandang buhay. Ikaw ang dahilan, sa bawat sandali, ikaw ang kalakasan. Luwalhati sa iyo, o Diyos na may alam, napakaganda ng buhay sa iyong pagmamahal. Kahit sa hirap, may ligay sa iyo. Kahit sa luha, may pag-asa sa puso. Buhay ay kalaw mula sa iyong kamay. O Diyos, salamat sa walang hanggang gabay. Napakaganda ng buhay, ikaw ang dahilan, sa bawat sandali, ikaw ang kalakasan. Luwalhati sa iyo, o Diyos na may alam, napakaganda ng buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang layon. Sa bawat araw, pagpuri ang iaalay, napakaganda ng buhay. Kasama ka, Jesus. Kay daming nais sa mundong ito, kay daming bagay na kumukup ko, yaman at tangan, kapangyarihan, ngunit lahat ng ito'y walang kaburuhan. Sa puso ko'y may isang sigaw, hindi kayang bumuan ng anuman sa sandaigdig. Ikaw ang tunay kong hangarin, Jesus, ikaw ang tanging ligaya ang liw. Sa iyo lamang ang puso'y sakasimpan, ang yaman ko'y nasa iyong pag-ibig, Ama. Ang mundo'y nag-aalok ng kasiyahan, ngunit ito'y lilipas, mawawalan. Dahil sa'yo, O Jesus, may kalayaan. Okay. Tunay na buhay na walang Okay, it's
6 a.m. So let's start mga kapatid. At sa ating pagpapatuloy ay tayo po ay dadako dito sa ating topic ngayon. Today it's Monday, October 27, 2025. At ngayon po ay pag-usapan natin ang talata mula po sa James 5 verse 13. At ang sabi nga po dito sa ating title for today sa ating pag-aaral ay Prayer and Praise. Mga ba itong Prayer and Praise nito? Responding to life's highs and lows. At sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa pagbabasa at pananalangin. At ngayon po tayo po ay hindi masasamahan ng aking partner dahil siya po ay may karamdaman. At ganun pa man, tayo po ay dumako sa ating paksa at basahin po natin itong talata mula sa James 5 verse 13. At ang sabi nga po dito, may paghihirap ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan, isang mapagpalang umaga po, Panginoon. Salamat sa isang umaga na puno ng galak at pagpapala. Sa amin pong pag-aaral ng talatang ito mula po sa Prayer and Praise, responding, Lord, to life's highs and lows. Magsilbi po, Panginoon, ito sa amin, Panginoon, kalakasan at hayaan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siya lang ang mangusap sa amin. Lord, speak to my vocal cords. Lord, none of me and all of you. In this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, mga kapatid, dito sa ating paksa, ay isa sa masasabi nating paalala at madalas na tayo po ay ginagawa natin ng mga bagay nito. Pero ano nga ba talaga? Bakit nga ba tayo kailangang manalangin, kailangang magpuri sa Panginoon Diyos? At ang sulat pong ito mula po sa Santiago, dito si James, sa isa sa mga aklat ng bagong tipan ng Biblia na nagbibigay po ng praktikal na gabay sa kung paano mamuhay bilang Kristiyano. Hindi po ito puro theory, kundi ito po ay nagtuturo sa atin kung paano isabuhay ang ating pananampalataya araw-araw. Hindi tuwing linggo lang, hindi tuwing isang buwan o isang taon kundi our everyday habit. At dito po sa ating talata ngayon sa James 5 verse 13 ay isang, sabi nga, maikling talata pero napakalaki po ng impact nito sa ating spiritual life. Ito po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging handang makinig sa atin anuman ang ating pinagdadaanan. At ang sulat pong ito mula po sa Santiago ay isinulat para sa mga Kristiyanong Hudyo na sabi nga ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Sila po ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok at kahirapan. Kaya naman, ang sulat po nito ni Santiago ay puno ng mga payo kung paano harapin ang mga pagsubok at sabi nga po ay na may pananampalataya at pagtsatsaga. Paano nga ba tayo? Gaano ba ang patience natin sa puntong ito? Paano ba ang attitude natin sa ating pananalangin at sa ating pagpapuri sa Panginoon? Sabi nga ay, ano ba ang ating asal sa kung paano tayo magpuri sa Panginoon? Sabi nga po, gaano ba natin ginagamit ang bagay nito? Ano nga ba ang attitude natin kung sakaling tayo malungkot, may karamdaman o nabigo, parang tila bigo, Pero sabi nga ay katulad ng pagpapaalala ni Apostol James sa Santiago, ay katulad din po ng mga bagay nito. Kaya napakagandang paalala nito para sa ating lahat, sa gitna ng pagsubok at kahirapan. Kaya naman, ito pong sulat na ito ay puno ng payo kung paano harapin ang
ang mga pagsubok na ito ng may pananampalataya at pagtsatsaga. Dahil ang gusto po niya sa Apostol James, ang Apostle James, na bigyan diin na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating mga gawa. Hindi sapat na sabihin lang natin na tayo po ay nananampalataya. Dapat itong makita sa kung paano tayo mamuhay. Kung paano natin tinatrato ang ating kapwa at kung paano tayo tumugon sa mga pagsubok na ito. Dito po sa ating talatang ito ay bahagi po ng isang sabi nga ay isa sa mga malaking seksyon ng sulat ni Apostol Santiago o ni James na nagtuturo sa atin tungkol sa pananalangin, pagpapagaling, at pagpapatawad. Tatlong bagay nito. Prayer, healing, and forgiveness. Forgiving. Pinapakita po nito na ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano. Lalo na sa panahong ito ng paghihirap. Sabi sa ating title, prayer o yung pananalangin o pagtawag sa ating Panginoon Diyos. Praise, papuri, pagdakila sa Diyos. At responding, yung pagtugon. Paano ba tayo tumutugon sa pag-aksyon? O yung sa tinatawag nating life's high and lows. Mga tagumpay at pagsubok sa buhay. Mga ba ang mga tagumpay natin sa ating buhay at mga pagsubok? Ito ba ay naitataas natin sa Panginoon? Ito ba ay naibibigay natin ng kalwalhatian sa Panginoon? Tayo ba ay nananatili na malakas sa gitna ng mga paghihirap na ito? At dito po sa ating paksa, basahin ko naman po sa Amplified Version, sabi niya, is anyone among you suffering? Meron ba? He must pray. Is anyone is joyful? Meron ba? He is to sing praise to God. Praises to God. Ibig sabihin, atin pong i-break down. Prayer in suffering. Sabi po dito sa ating talata, ang panalangin sa paghihirap. Sabihin, kung tayo ngayon, sa mga oras na ito, kapag po tayo dumadaan sa paghihirap, sakit, o problema, ang unang dapat po natin gawin ay manalangin. Hindi lang basta dasal, kundi isang taimtim na pagtawag sa ating Panginoon Diyos. Ito yung ibinubuhos natin sa Kanya ang ating puso. Mga hinaing at pangangailangan. Nakikinig po ang ating Panginoon Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos ay nakikinig at may kapangyarihang tumugon sa ating mga panalangin in His will. Ibig sabihin sa Kanyang kalooban, maaring abrupt, sa isang sagiglap, o maaring matagal. Pero yung kailangan nating pagtiisan dahil mayroon laging purpose ito na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang paglapit natin sa ating Panginoon Diyos sa panahon ng pagsubok ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya at pagkilala na Siya ang ating lakas at aliw. Yan yung ating comfort. Siya yung ating pinagkukunan. Hindi ibig sabihin nito na kapag naghihirap tayo, dasal lang ang gagawin natin. Dapat din po tayong gumawa ng practical na hakbang para malutas ang ating problema. Pero ang pananalangin po ay dapat ang una nating gawin. Ito po ay nagpapakita ng ating pagkilala na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at Siya ang ating ultimate source of life. Kaya po pag nananalangin tayo, sabi nga, tayo po'y kumilos ng naayon sa ating kakayahan na gawin ang mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. At sa ating pananalangin, tumutugon po ang Panginoon. Minsan inisip natin, Pastor, bakit hindi kaagad ako gumaling? Pinag-pray ko na naman. Sabi nga, mayroong lahat na kapanahunan. Ibig sabihin, may mga purpose ng Diyos sa buhay natin na kailangan nating matuklasan. Kailangan nating malaman. Kaya nga po doon sa bawat pagkilos natin, mga direksyon na ginagawa natin, makikita natin kung paano at ano ang ninanais ng Panginoon. Ano ang kailangan nating imulat. Mamulat yung ating kaisipan sa mundong ito, sa ating sarili, sa bawat paligid na nangyayari sa atin,
tayo po ay maunawaan natin na doon sa ating panalangin, kung yan ay hindi kaagad tinutugon ng ating Panginoon, ay meron siyang mga bagay na nais nating makita at nais nating matuklasan sa pamamagitan ng patuloy na pagtitiwala sa anumang oras na ating buhay. Punta naman po tayo din sa kabilang parte. Sabi nga, di ba, praise in suffering. Ngayon, praise and joy. Prayer in suffering. Ngayon naman, praise and joy. O yung pagpupuri sa kagalakan. Sa panahon po naman ng kasiyahan, doon naman po tayo. Tagumpay at biyaya. Ano nga ba ang dapat natin gawin? No, sabi nga, dito, sinasabi po sa talata na magpuri tayo sa ating Panginoon Diyos. No? Kaya nga po napakahalaga na sa panahon ng buhay natin, actually, buhay natin, kanina nakinig tayo ng mga musika, yung mga papuri sa Panginoon, praise and worship sa Panginoon. Yan po yung ating kagalakan na nagpapakita ng kagalakan. At kung tayo man may mga pagsubok at nakita natin yung bagamat meron tayo mga pagsubok, mga panalangin hindi pa tinutugon ng Panginoon Diyos, pero pansinin natin, buhay pa rin tayo, may pag-asa. At yan ay isa sa mga bagay na kailangan nating purihin ang Diyos. Magbigay tayo ng praise and joy. No? Magkaroon tayo ng kagalakan sa gitna ng ito. Na nagtatagumpay pa rin. Lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon, tayo ay patuloy na tinuturuan at hinuhubog ng Panginoon ayon sa kanyang layunin. Hindi lang basta pasasalamat, kundi pag-awit, sabi nga pagsayaw, o pagpapahayag ng ating kagalakan sa Kanya. Yan po yung mga testimony. Yan po yung mga bagay na inilalagak natin sa Panginoon. Dito, kinikilala natin na ang lahat ng mabuti sa ating buhay ay galing sa Diyos. Sabi nga, walang anumang pinalano ikapapahamak ang Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat yan para sa ikabubuti natin. Dito po, sinasabi natin sa ating papuri, na kinikilala natin ang lahat ng mabuti ay galing sa ating Panginoon Diyos. Ang papuri ay nagpapakita po ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Kanya. It's a way of honoring God for His goodness and faithfulness. Ang pag-awit ng papuri ay hindi para sa mga awit o sa mga magandang boses ko lamang. Sabi ang pagpapapuri, yan po ay way natin para pasalamatan siya. Minsan inisip natin Pastor, ang pangit ng boses ko. Hindi tayo maawit para, sabi nga, i-impress natin si Lord. We express. Sabi nga, we express. Pinapahayag natin, Lord, napakabuti mo. Yung bang pag nagpuri tayo sa Panginoon, you mean it na talagang mabawa yung kantang, napakabuti mo, aming Diyos, Ama. Diba? Papasalamat ka na anuman ang ating kinalalagyan niyo, napakabuti pa rin ang Panginoon Diyos. Hindi siya nagkukulang. Kaya nga po ang pagpupuri ito ay nagpapaalala sa atin ng kabutihan ng Diyos at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sabi nga po, doon sa ating pahayag nito ay may nabanggit na response. Ano nga po yung response natin o yung balancing response? Ang buhay Kristiyano ay hindi lang puro paghihirap o puro kasiyahan. Mayroon tayong mga panahon ng highs and lows. Ibig sabihin ng highs, yan yung mabuti yung ating pakiramdam, mabuti yung ating pag-iisip, mabuti ang nangyayari sa ating buhay. At lows moment naman natin, ito yung mga bagay na parang tila ba tayo ay sinusubok, parang tila tayo ay nangihina, parang tila ba tayo ay nanlulupaypay. Yan po yung buhay. And that is the balance ng buhay natin. Minsan nandyan tayo. Pero ano nga ba yung response natin? Kaya nga po dito sa James 5, verse 13, ito po ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng balansing pagtugon. Ano nga ba ang pagtugon natin sa bawat sitwasyon? Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa panahon ng pagsubok. At hindi rin tayo dapat maging mayabang sa panahon naman ng tagumpay.
No, minsan kasi pagka yung nandun tayo sa pagsubok, no, parang wala na tayong pag-asa, no, na sabi nga ay wala na ito, no, parang ano ba ito? Minsan naisipan natin, Lord, ano ba ito? Minsan nasisisi pa natin si Lord, hindi naman dapat. At minsan naman kung tayo ay nandun sa high moments natin, no, madali rin naman tayo maging mayabang o mapanghusga sa kapwa. No, para bang narinig niyo na ba yung, kapatid, kaya mo yan, ako nga kinaya ko eh. No, it's an sabi nga masyadong may kayabangan ang pagdating po sa gano'n. No? Kaya nga po, lagi lang nating, alamin, tayo dumaranas din sa mga bagay na yan, at tayo po bilang magkakabatid sa ating Panginoon ay dapat po tayong magtulungan. No? Magtulungan in a way na we sympathize and we encourage everyone. No? To the moment na sa palagay natin ay maging tama ang approach natin in those moments na tayo ay dumaranas o ating mga kapatid ay dumaranas sa mga nasabi nating sitwasyon. No? Kaya po, it's an attitude of dependence. No? Pag-asa sa Diyos. No? Yan po yung ating attitude na tayo ba ay nakadepende sa Diyos. No? Yan po isang pinakamahalagang attitude na dapat nating taglayin ang pag-asa ng Diyos. Ano man ang sitwasyon natin, nasa high and low moments tayo, dapat ang pag-asa natin ay sa Diyos lamang. Sa Diyos tayo nakadepende. Sa pamamagitan po ng panalangin at pagpupuri, pinapakita po natin na hindi tayo maasa sa ating sariling lakas o kakayahan, kundi sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Dito po, nagpapakita na tayo po ay naniniwala na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at siya ang may pinakamahusay na plano para sa ating lahat. No? Isang plano na hindi kailanman, sabi nga ay magbibigay sa atin ng kapahamakan. Diba? Jeremiah 29 verse 11, yan ang lagi sinasabi sa atin, ang plano ng Diyos, no, para sa ikabubuti natin. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, sabi nga, ang pahayag na ito mula sa James 5:13 ay isang paanyaya na maging tapat o sabi nga ay transparent tayo sa Diyos sa lahat ng oras. At katunayan, sabihin naman natin, di ba, Pastor, ang ating Panginoon is omniscient. He knows everything. Yeah. Alam ng Panginoon Diyos. But we need to be transparent to Him. Kasi minsan, akala natin sa isip at sa buhay natin, di ba? Minsan, akala natin kaya natin itago yung lahat sa Panginoon. Kaya nga minsan, nagiging dependent tayo. Di ba? Hindi na muna ako sisimba. Hindi na muna ako, kasi maintindihan naman ako ni Lord. Diba? Again, it depends on the situation. Kung talaga hindi mo kaya sumimba dahil sa may karamdaman ka, wala namang problema doon. No, pero, sabi nga, hindi ka man maka-attend physically, umattend ka. Kahit online, umattend ka sa mga gawain na kaya mong abutin. Ibig sabihin, may paraan sa lahat ng kung gusto nating abutin ng Panginoon. Bahagi po natin sa ating Panginoon Diyos ang ating mga kagalakan at mga, sabi nga ay mga pasakit. Kung anong sitwasyon natin, share natin kay Lord. Huwag po tayo maging madamot kay Lord. Although alam na yun ng Panginoon Diyos, ang gusto niya, kausapin natin siya. Parang katulad natin, di ba? Pag tayo ay nalulumbay, minsan kailangan lang natin ng mga taong makikinig sa ating tabi. Minsan kailangan lang natin na pakinggan sila. May mga panahon, sabi nga ng Panginoon sa atin, di ba? We cannot leave a bread alone. At sa pamamagitan ng panalangin at pagpupuri natin, makakaranas po tayo ng kanyang presensya at kapayapaan sa ating buhay. Sabi nga, kung tayo dumaranas sa mga presensya niyan, ipanalangin mo, purihin mo ang Panginoon Diyos. Makinig ka ng mga awiting makalangit. Tulad ng ginawa natin kanina, di ba? Tayo ay nakinig, no? At minsan nasasabayan natin ang awiting dahil napakasarap magpuri sa Panginoon. Mga kapatid, sa pagtatapos kong ito, again, gusto ko pong ibahagi ang spoken poetry na atin pong nagawa patungkol po dito sa ating topic ngayon.
At ito po ay, sabi nga ay, pamagatan nating panalangin at papuri, tugon sa bawat yugto ng buhay. Kapag ang buhay ay parang bagyo, mga alon ng pighati, sumasalpok sa dibdib mo, huwag kang mananahimik. Ibuhos mo sa Kanya ang iyong luha. Ang bawat tikbay panalangin humihinga. Panginoon, Ikaw ang aking sandigan. Sa dilim ng pagsubok, Ikaw ang tanglaw ko. Kapag ang buhay ay parang sayawan, ang puso mo'y umaawit, puno ng kagalakan, huwag kang magkimkim. Iangat mo ang iyong tinig, ang bawat nota'y papurit, pasasalamat. Salamat sa biyaya, sa pag-ibig mo'y wagas. Sa tagumpay na ito, ikaw ang dahilan. Ang buhay ay hindi puro ulan, pero hindi rin puro araw. May mga saglit na tila baon sa lupa. May mga sandaling lipad sa ulap. Ngunit sa lahat ng ito, siya ang tanging sagot. Manalangin kapag hirap. Umawit ka kapag ligaya. Bakit? Dahil ang panalangin ay hindi lang dasal. Ito'y pagpapaubaya sa Kanyang kamay. Pag-amin na hindi ko kayang mag-isa. Kailangan kita, O Diyos, aking Ama. At ang papuri, hindi lang awitan. Ito'y pagpapatunay na siya'y sapat. Kahit anong mangyari, siya'y mananatiling Diyos. Sa luha man o ngiti. Sa pigati o himala. Kaya kapag ang mundo mo'y gumuguho, tumawag ka sa Kanyang pangalan. Kapag ang puso mo'y sumasayaw sa tuwa, ipagmalaki mo siya at purihin. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi takbuhan sa problema, kundi pagtatalaga na sa Kanya'y sumusunod. Sa hirap, manalangin. Sa ginhawa, magpuri. Dahil ang Diyos ay Diyos ng lahat ng panahon. At ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating, sabi nga ay, comment section. No? At yan, at sa ating pagpapatuloy, no, ay daan natin to. Yan, okay. So ngayon po, ang ating mga partner online, no, tayo po ay dito sa aking comment section. Ang nasa gawing unahan natin o nasa top, no, isa rin nating sharer, no, sa Warrior of God, sabihin, no, sama po natin si Ate Cindy Mercado dyan sa Pampanga. Yan, purihin ng Diyos sa'yo, ate. At yan, kasama rin po natin si Ate Gori Benaluz, no, kasama po natin ngayong umagang ito mula po dyan sa Bulaking Chaong, isang mapagpalang umaga po, Ate Gori. Yan, at kasama rin po natin ngayon siyempre, isa rin nating sharer, si Nay Winnie Patuwal. Yan, God's morning po, Nay Winnie. Yan, mula po dyan sa Villa Escudero. Yan, at pagbati natin sa Patuwal, Benaluz, Dalangin Family, dyan sila Ate Lisel, si Kuya Hector, Tatay Victor, Nanay Tese, si Yana, si Gian, si Jericho, at sino pa ba? Basta lahat na nandyan, no? Mga kapatid natin dyan sa Villa Escudero. At kasama rin natin sa
sa pamilya po ng Nunoso family. Kasama po natin si Ate Nela Nunoso. Yan. At yan, kasama rin po natin ngayong umagang ito, siyempre si Ate Marta Artillaga, no? Dahil sa Bulaking Chow, sa pamagpalang umaga po, Ate Marta. At si Kuya Chris, siyempre, ang ating kuya. Pagaling kuya. At palakas. Yan, patuloy na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Okay, kasama natin at batiin natin ang Artillaga Silang Family diyan sa lugar na yan. Yan, God's morning. At syempre kasama rin natin si Pastora Pe, no? Andal Artillaga Family. Ang pagbati natin mula sa Andal Artillaga Family, no? Batiin na rin natin sila Sister Michelle, Brother Mark, no, de Los Santos family, kasama siyempre dyan sila ang mga bata, sila Zoe, no, yan kasama natin. At kasama rin po natin ngayon umagang ito, no, okay, siyempre sharer din natin ito, si Sister Abby A. Dow dyan sa USA, Washington, Seattle, no? Si Nurse Abby Dow. Sa mapagpalang umaga dyan sa lahat, kila mama at sa buong Dow family. At sa iyong fiancé, no? Diba? Okay. At Dinisa, yan. Yan, salamat po Ate Gori para sa prayer sa aking asawa. Yan. Kay Winnie, yan, kasama rin po natin. Siyempre, aking pinsan mula po sa Cotabato City, si Ate Judith Brigule, Gano Chua. Yan. Okay, kagalingan. Okay, salamat po. Yan, kagalingan sa aking mga anak. Yan, salamat din po. Yan, kalakasan po ni Ate TC, Victor Dalangin, sabi nga ni Winnie. Yan, pag-iingat sa pamangkin sa Qatar, Dubai, Israel, at Gabi sa ibahing dagat. Yan. Kasama rin natin sa Alamada, syempre, ang aking magandang pinsan, si Ate Lilibet Chua, no? Gano, yan. Regards dyan, kila Uncle Sid, kay Mamang Diding, yan, at sa lahat ng mga kamag-anak natin yan sa Cotabato. Okay? Pag-ingat sa mga apo, yan, sa pagbubuntis ni Dana. Okay. Okay. Purihin si Lord. Yan. Yan. Salamat. Pinagaling mo po si Maripe Fatual. Amen. Lord, ito sabi nga ni Ate Marta, Lord, tulungan niyo po kami na malampasan po ang mga pagsubok na dumadating sa aming buhay. Pagkalooban niyo po kami na maging matatag. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Okay, Lord, salamat po. Ingat sa OFW. Okay, amen. Okay. Ingatan mo po kami pumuntang Lucena. Salamat, Lord. Okay, thank you, Lord. Okay. Praise God. At yan, kasama rin po natin siyempre ang aking magandang nanay at sharer din po natin. Ang aking nanay, Corazon Getgano Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Okay. At from Bacolod City, kasama rin po natin ang Kuya George at ang Pios family. Good morning po. Diyan, Kuya George. Okay. Mapagbati. Ano pa ba? Okay. Okay. At syempre kasama rin natin ang aking batch, no, sa ayan, si Brother Sherwin Capistrano, sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan. At sa buong Capistrano family, Lord, ingatan mo po sina Eko. Yan. Eko sa biyahe. Okay. Praise God. Okay. Morning, lalo na kay Kali, Chulet, at Chibi. Yan. Okay. Yan. Okay. Sino pa? Yan, kasama rin natin si Sister Maria Bonalos ng Dubai. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid.
Okay, that's all mga kapatid. At sa puntong ito, tayo po ay magtatapos. At tapusin po natin ito. No? Tayo po ay magtapos na purihin natin at manalangin sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa oras at araw na ito na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa buhay na ito na pinagkaloob mo sa isang magandang umagang ito. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan sa lahat ng ito at kami po ay patuloy na dumadalangin ng kalakasan, ang pangunawa sa aming pinag-aralang ito. Ibigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan namin ang anumang pagsubok na aming kinaharap. Salamat Panginoon sa kalakasan. Salamat Panginoon sa iyong patnubay. Salamat Panginoon sa iyong gabay. At ikaw po ang aming patuloy na pinupuri at pinasalamatan sa lahat ng ito. At sa aming Panginoon mga kapatid na may karamdaman, especially sa aking asawa, O Lord, na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan. Ganun din sa aking anak na si Kyle, O Lord, at ganun din kay Kuya Chris. Salamat sa lahat ng ito, sa iyo po lahat ng papuri at paggabay, at dalangin din namin Panginoon at na ikaw ang mag-provide, O Lord, sa lahat ng pangangailangan namin. Sa aming mga kapatid din po, Panginoon, na hindi ko nabanggit ang mga pangalan, Lord, at sa bawat tao, Panginoon, na nakikinig at patuloy, Panginoon, na makakinig ng mensaheng ito, Panginoon, at sa panalangin ito, Lord, naniniwala po kami sa iyong kagalingan, sa iyong probisyon, at patuloy na pagbibigay, Panginoon, ng lakas upang mapagtagumpayan namin at patuloy na magtiwala sa iyo lamang. Muli, Panginoon, sa oras araw na ito, ikaw po ang aming pinasasalamatan. Salamat sa lahat, Panginoon, at patuloy naming dalangin ito sa pangalan ng aming Panginoon at pagligtas sa Yesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Okay, pagbati ng aking pagbati ng aking nanay. Ang ganda ko na pagbati rito ng aking nanay. Basahin ko lang. Sabi niya dito, saan ba yun? Makita? Okay, nawala na yata. Yun, mga pagbati po dito. Talavera family, Andal family, yan, Nunoso, Mercado, Artiliaga, Silang, Pios family, Nunoso, Patual, Dalangin family, at pagbati ng nanay ko, no? God's morning everyone, lalo na kay Kali, Chandler, Chester, Chulette, at Chibi. Yan po yung aming mga bagong baby. No? Yan, dito sa Marina ng Diyos. Yan. Mag-ingat sa Jigs Lizelle family. Yan. Mga pagbati natin dito. Pagbati. Yan. Yan. Okay. Ibalik ngayon. Yan. Okay, that's all. Pati rin natin ang Dao family. Yan. Yan. Okay. So, that's it mga kapatid. Signing off. God's morning, everyone.